Ano ba maganda? RTD, big radiator o Pro Taper, big radiator? Tara, quick review and comparison tayo. Oops! Disclaimer lang, I don't have the intention to manipulate of these two products between RTD and Pro Taper, big radiator. Ang magiging comment ko dito sa video na to is my personal observation and my personal experience. Bandang uli, ikaw pa rin naman ang pipili dyan sa dalawa na yan. Alright, let's go, let's do this, and umpisahan na natin to. Alright, gagawa tayo ng video about dito sa Pro Taper and RTD big radiator. So itong hawak ko ay Pro Taper. So quick comparison tayo dito sa RTD. Yan. Sa RTD, mabibili mo siya sa halagang 5.5 radiator pa lang siya. So wala siyang kasama ang big radiator fan, unlike dito sa Pro Taper na kasama na ang big radiator fan. So sa design naman, ang RTD nakalabas yung elbow dito ng access ng coolant dito sa sa Pro Taper, so nakatago. Yan, kung mapapansin nyo, nandito yung socket ng coolant, so hindi siya nakalabas. Ayan, diba? Sa Pro Taper, nandito sa loob. Ang RTD dito sa labas. Pangalawa, so pag bumili ka ng RTD, wala pang kasamang tawag dito, radiator cover. So not include ko sa RTD na wala pa siyang kasamang radiator cover. Okay. Pangatlo, so napansin natin dito yung bracket ng pan, pasok sa stock. So basically kasi pagka big radiator dapat may kasama na itong big radiator pan. So unlike dito sa RTD versus na Pro Taper, ang Pro Taper with big radiator pa na kasama. So sa pagdating naman sa capacity, mas malaki to ng konti, siguro lamang to ng 100 ml na coolant. Yan. Pero regardless dyan kasi nga big radiator na rin to. Ayan, big radiator na rin ang Pro Taper. At the same time, ang tabas ng kaha, ilalim lang dito sa araro lang. Kung ano yung tabas nito, ganun din ang tatabasan dito. Pero pagdating sa siding ng flarings, wala ka nang tatabasin. Yan. Quick review lang to ng Pro Taper versus RTD. Yan. So same ng mas makapal, same ng haba, mas malapad lang ng konti ang RTD. Pero ang advantage naman ng Pro Taper, may kasama siyang big radiator fan. Ayan o. So ikaw pa rin ang magde-decide, customer pa rin. So anyway, etong quick review natin na to, wala naman tayo ditong sponsorship sa daalin man sa dalawang nabanggit na RTD or Pro Taper. Ang sinasabi lang natin dito yung comparison, quick review ng dalawang brand. Yan. Pero at the same time, kayo pa rin na masusunod kung ano yung bibili nyo, Pro Taper ba o RTD. Yan o. So ulitin natin dito sa Pro Taper with radiator fan, RTD wala, at the same time nakalabas yung elbow. Dito nakatago, so mas malinis ang stall ng Pro Taper. Yan o. So, yun, may nakaligtaan tayo dito sa RDT. Sa RDT nga pala, meron siyang saksakan ng sensor ng coolant. Sa Pro Taper, wala. Pero regardless yan, kasi kung stock naman ng makina, so okay lang yan, maski wala siyang saksakan ng sensor. Kasi ginagamit lang naman ng sensor na yan pag loaded ang iyong makina. Especially dun sa mga naka-racing ECU na kargado ang motor. Diyan po kasi nilalagay yung sensor ng coolant para mag-accurate dun sa reading ng ECU. Alright, so kung stock makina mo, walang problema yan. All goods pa rin kahit na wala kang abang na sensor. Dahil may nabibili din naman na adapter dito sa coolant hose, doon nilalagay yan. So, anyway, pagdating sa price ng dalawa niyan, 5.5 parehas yan without cover, without coolant. Pero pagdating naman dito sa Pro Taper, may kasama na siyang
big radiator fan. Unlike dito sa RDT na wala pa. So, kung sira yung radiator fan mo, dito sa Pro Taper may kasamang big radiator fan yan. So, hindi ka na madodoblehan ng gastos. Kasi ang presyo ng aftermarket niya nasa 1,810. Ang original na radiator fan pagdating sa kaha, almost 2,500. So, at the end of the day, ikaw pa rin na mamimili niya kung ano ang bibili mo dyan. Pro Taper ba o RDT? So, quick review lang to at wala tayong pinapanigan na piyesa kahit alin man yun sa dalawa na yan. Alright. So, sana i-share natin itong video na to para makatulong at makapagbigay ng tips dun sa mga balak-balak bumili ng big radiator. Alright, sign off.